Mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong social media platform na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Meta or Facebook page na papanood din po tayo ngayon sa Informador Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang naiiba dito sa social media platforms ko na ito, mahaba-haba ang talakayan ko dito. Kasi maraming nagsasabi, "Attorney kapapasok ko pa lang patapos ka na." Eh, dito mahaba-haba. Kaya umaabot tayo dito ng 30 minutes na talakayan. Kaya kung gusto niyo ng mahaba-habang talakayan, subscribe na po kayo dito, follow na po kayo dito. At dito nagko-cover tayo ng mga ilang topics, kaya maganda ang talakayan dito. Okay. Simulan na natin. Mga kabunyog, mga kababayan, magkikita si dating Vice President Leni Robredo at si Pangulong Marcos. Magkikita dito sa Naga. Kumpirmado yan. Kumpirmado yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero yung meeting naman nila, yung pagkikita naman nila, hindi naman tungkol sa politika. Hindi naman sila magkikita dahil pag-uusapan na yung 2028 elections. Hindi naman ganun. Hindi po yon. Hindi pa po ito usapin tungkol sa pagbubuo ng alyansa ng oposisyon at ng administrasyon para labanan ang mga Duterte. Hindi pa po ito. Ito po ay tungkol sa proyekto ng gobyerno tungkol sa kontrabaha. Napili kasi ang Naga City sa mga syudad o lugar na pilot project ng mga kontrabaha na proyekto ng DPWH o ng gobyerno. At dahil napili ang Naga na isa sa mga unang ilalunch o ilulunsad na parang pilot area, ang presidente mismo ang maglulunsad ng mga unang areas o lugar ng nasabing programa kontrabaha. At kaya sa Naga City pupunta dito ang presidente February 26. February 26. Si BP Leni naman, wala naman sa kanyang problema. Si BP Leni naman, si dating BP Leni Robredo naman, na mayor ng Naga City ngayon, napaka-professional naman ni BP Leni sa mga bagay na yan. Sinabi na yan ni BP Leni, nung in-interview siya ng Billionaire News Channel, sabi niya, nung matalo siya sa eleksyon, wala na yon. Honestly daw, sabi niya, hinangad niya na magtagumpay ang administrasyon ni PBBM. Kasi ang tagumpay nito ay tagumpay ng bansa. Kaya nga nalulungkot daw siya sa nangyayari ngayon na itong mga korupsyon. Pero pagdating daw sa administrasyon, kaya si dating Vice President Leni Robredo hindi naman nagsasalita kontra sa administrasyon. Ganun yung ugali niya ni VP Leni. Kumbaga sa kanya, gagawin niya lang yung gusto niyang mangyari sa Naga, at kung may proyekto ang administrasyon sa Naga City, sa DPWH, kontrabaha, okay yun sa kanya kahit ang maglulunsad nito o maglalans nito ay ang presidente. Kumbaga sa parte ng mayor ng Naga City na si dating Vice President Leni Robredo, hindi siya maalangan na salubungin, makipagkita sa kanyang dating kalaban sa politika noong 2022 elections. Kaya maraming nag-aabang na niyan. Maraming nag-aabang na niyan ang pagkikita ni Leni Robredo at Bongbong Marcos. At magaganap yan sa February 26 sa Naga City. Nung nakaraang linggo, nakipag-meeting na si dating Vice President Leni Robredo kay DPWH Secretary Vince Dizon. Pinag-usapan na nila yung mga proyekto ng DPWH, yung mga linalapit ngayon ay mayor ng Naga City Leni Robredo, yung mga linalapit sa DPWH. Kasi syempre humihingi siya ng tulong sa DPWH na mabigyan naman ng priority ang mga proyekto sa Naga City. Kasi sabi nga ni BP Leni,
ang karamihan kasi ng nabibigyan ng atensyon ng national government ay yung mga kilalang mga siyudad tulad sa Manila, yung mga kilalang siyudad sa Manila, sa Metro Manila, yung Quezon City, Makati, Pasig. O yan yung mga nabibigyan ng priorities ng gobyerno. Pero pag ng national government, pero pagdating sa mga siyudad, sa mga probinsya tulad ng Naga City, secondary lang na na atensyon ang natatanggap mula sa national government. Kaya lumapit talaga si dating Vice President Leni Robredo kay Vince Dizon, di secretary ng DPW, para ilapit na bigyan din ng atensyon ang Naga City. At mukhang itong pagpunta dito ni PBBM at dito nga ilalunch yung una sa mga pilot areas nitong proyektong kontra sa baha, parang pagbibigay na ito ng prioridad sa Naga City rin. Kaya parang tinugunan na yung hinihiling ni Mayor Leni Robredo ng Naga. So malinaw dito, sa part ni dating Vice President Leni Robredo, sa kanya walang problema kung nalumapit, humingi ng tulong sa administrasyon ng kanyang nakalaban. Sa parte naman ni PBBM, wala namang problema sa kanya na ah, tulungan ang siyudad ng dati niyang nakalaban. So, ewan natin, sa iba, may mga nagpo-float na baka posibleng mag-alyansa sa 2028 ang Pinklawan sa pangunguna ni dating Vice President Leni Robredo at saka ang administrasyon. Mayroon nga mga nagpo-float na nung isang araw nag-meeting yung oposisyon, mga leaders ng oposisyon, pinag-usapan na daw ang 2028 elections. Tapos nag-meeting din si dating Vice President Leni Robredo, ngayon ay mayor ng Naga, ka-meeting si Vince Dizon. Na si Vince Dizon naman ay lumalabas ang pangalan na posibleng maging pambato ng administrasyon. Kaya maraming posibilidad. Pero ang isang bagay diyan, siyempre, ang lahat ng posibilidad na 'yan ay magsisimula sa ano, yung pagtitiwalaan. Itong mga ah, ganitong pagkikita o meeting ni dating VP Leni at saka ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM, posible na ito'y maging daan para sa posibleng pag-aalyansa ng dalawang kampo. Hmm? Marami kasi ngayon ang nagtutulak na dapat magsanib pwersa ang Pinklawan at saka yung administrasyon para matalo ang administrasyon ay ang kampo ng Duterte. Lalo na kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, hindi siya ma-convict at matuloy siyang tumakbo sa 2028. Kapag nagkaroon kasi ng three-cornered fight, ang sabi ng mga political analyst, mananalo si Sara kapag nag-three-cornered fight na may pambato ang kampo ni Leni, may pambato ang kampo ni Marcos, tapos Sara mahahati. Kaya dapat kung gustong matalo si Sara Duterte, dapat magsanib pwersa. Yan ang wino-workout nila nila Ronald Llamas, nila Trillanes, maraming beses natin silang naging guest sa ating mga channels, sa ating mga page, Facebook page at yun ang kanilang pinapaliwanag. Kaya lang hindi madali ang pagbubuo ng ganong alyansa. Pero siguro itong mga ganitong mga nangyayari na tulad ng paghaharap na ito, pagkikita ni PBBM at ni dating Vice President Leni Robredo, baka maging daan sa posibleng ang pag-aalyansa ng magkakaibang mga puwersa. Anyway, abangan natin yan, yung pagkikita ni Mayor Leni Robredo ng Naga at Pangulong Marcos, February 26. Itong may isa pang kongresista na lumilitaw na grabe ang pagka-pro-China. Yung anak ni Marcoleta ay hindi naman nakapagtataka na maging rin yun, pro-China na pro-China. Binibira nga ni Senador Ping Lacson Sabi ni Senador Ping Lacson, itong si Paulo Marcoleta parang katulad din ng ama nagre-resort sa ad hominems. Kasi ba naman, yung sabi ni Paulo Marcoleta, yun daw mga yung nagtatapang-tapangan daw na tagapagsalita ng Coast Guard, siyempre ang tinutukoy niya si Commodore J. Tariela.
Sige nga, subukin daw na ano, kapag nagkagera ang Pilipinas at saka ang China, subukan nga daw na ano, sila ang unang humarap. Puwedeng ibaran daw sila sa kanyon. O pati daw yung mga senador na nagtatapang-tapangan. Kaya sabi ni ano ni Senador Ping Lacson, itong si Congressman Paulo Marcoleta katulad din ng ama, nag-a-ad hominem. Ibig sabihin nagpe-personal na atake. Pero may isa pang kongresista na itong si Congressman Bong Suntay, actually congressman ito ng Quezon City. Quezon City congressman ito. Ngayon, itong si Congressman Bong Suntay, ibang klase din eh. Para ding Marcoleta kung magsalita eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nito ni Bong Suntay, sabi niya, ito, tingnan natin yung ano. Sabi nito ni Bong Suntay, madali kasing maging matapang. Ang problema, paano kung tayo ay papatulan? So, itong si Bong Suntay, congressman ng Quezon City, kasama nila Marcoleta, kasama nila Robin Hood Padilla, mga DDS ito, pro Duterte rin yan si Bong Suntay. Sila yung mga nagkakalat na tinatakot ang mamamayang Pilipino na huwag tayong masyadong matapang sa pag-assert ng ating soberanya, ng ating territorial integrity. Huwag tayong maging matapang daw kasi baka mapikon daw ang China, magalit sa atin, patulan tayo, o baka pasukin tayo. Sus naman, yung mga ganyang kaisipan ay naghahasik ng takot, naghahasik ng mga bagay na para ang Pilipino hindi maging matapang sa paninindigan. Tinatakot ang mamayang Pilipino. Malayo naman, hindi naman papas at aabot yan sa punto. Papasukin tayo ng China. Hindi ganun kadali yan. Ganun ba kadali sa China na sakupin tayo? Itong mga senador na ito, itong mga kongresistang ito, tinatakot ang mamamayang Pilipino. Ang isa pang kinakalat nila yung paano kung hindi na daw mag-invest ang China sa atin? Bakit naman hindi mag-i-invest ang China sa Pilipinas? Napakarami nilang produktong hindi maibenta. Alin ang mas importante sa kanila? Kailangan nila ang ating mga mineral, ang halos nga ang ating mga nickel, iron, sila ang kumukuha. Paano nila isusustain ang ekonomiya nila kung hindi na tayo ang magsusupply sa kanila ng ating mga mineral? At napakaraming produkto nilang binabagsak sa Pilipinas. Sobra-sobra ang produkto ng China. Sobra-sobra. Ang problema nga nila, krisis sa sobrang produksyon eh. Kaya nga nag-aaway sila ng US eh. Nag-aawayan sila ng market. Tapos ngayon, magdi-decide ang China, iiwanan ang Pilipinas dahil magagalit daw sa atin. Sos, itong mga kongresistang ito, nagkakalat ito ng defeatism, capitulationism. Yun ang mga sakit ng mga to. Yung gusto nila, sumuko na tayo sa China at kutin tayo. Hindi naman tayo naghahangad ng giyera. Sino bang naghahangad ng giyera? Yung pag-assert natin ng ating sovereign rights, ng ating soberanya, ay hindi yan paghahangad ng giyera, hindi yan paghahangad ng gulo. Kaya lang, ito kasing mga tulad nito ni Congressman Bong Suntay, nagkakalat ito ng mga pananakot, tinatakot tayo para maging sunod-sunuran sa China at suko na sa China. Hindi yun. Hindi naman tayo naghahangad ng giyera. Bakit paulit-ulit sila sa pagsabing kung matapang daw tayo daw yung unang lumaban pag pinasok tayo ng China. At saka, dapat daw, tumigil na tayo sa pagiging paglaban sa China kasi daw, baka pasukin nga tayo, hindi naman natin kaya. Mga itong mga ito mga palasuko ang kaisipan ng mga ito. Tapos tatakutin tayo, baka daw bumagsak ang ekonomiya natin, kaya daw ba natin? Kasi pag umalis daw ang China sa atin. Wala. Yung mga sinasabi nito ni Congressman Bong Suntay, hindi mangyayari yan. Unang-una sa mundo ngayon,
Yang mga superpowers na yan na tulad ng US, tulad ng China, masakit sa ulo nila kapag sumasakop ng mga bansa. Noong mga panahon, oo, direct ang colonialization. Ibig sabihin noon, tulad nung ginawa ng Amerika noong 1890s, 1898 hanggang 1900, sinakop tayo. Oh, pero ngayon hindi na. Pag pinupuntahan nila ang isang lugar tulad ng Vietnam, tulad ng Afghanistan, at magpapadala sila ng tropa, ang Amerika, mahirap, magastos at galit ang mga Amerikano. Ayaw na nila ng ganun. Ang China ganun din. Kapag padala sila ng pwersa dito, lalabanan niya ng mga Pilipino, mahirap nilang isustain yan. Gagastos sila ng malaki, mamamatayan sila ng mga sundalo nila. Oh, kung kaya naman nilang makontrol ang Pilipinas sa pamamagitan kapag ang presidente ay hawak nila tulad nung panahon ng Duterte, yun na lang sila. Pero yung sasakupin tayo tulad ng ipinapantakot nila Padilla, nila Marcoleta at saka nito nila Bong Suntay, layo niya. Tsaka yung sinasabing aatras ang China, kukunin ang mga investments, ipupull out sa Pilipinas. Kailangan nga nila ng mga bansang makakapag-invest sila. At saka yung mga raw materials nila, kailangan nila ang Pilipinas. Kulang-kulang sila sa materials at mineral. Kaya kaya itong mga ito hindi ito nag-iisip, itong mga tulad nito nila Congressman Bong Suntay. Sobrang pagka-pro China, tinatakot tayo. Ha? Akala naman nila madadala nila tayo. Kung sila'y sa kanila kasing pagkakalat ng pananakot, pananakot, gusto nilang pahinain ang ating resolve, yung ating tapang. Gusto nila panghinaan tayo at pag pinanghinaan na tayo, pabor sa China yon. Kaya yung kanilang mga kinakalat na yan, pagpabor sa China yan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan din natin itong may post si Professor J. Batong Bakal. May post siya, sabi niya, has anyone ever tried petition to the Senate to expel a useless member? Alam naman natin itong nakaraang linggo, ang matindi niyang kadiskusyon ay si Senador Durante Marcoleta. Dahil nga talagang sobrang nasusuka na itong si Professor J. Batong Bakal. Nasusuka na kay Marcoleta. Sabi ni Professor J. Batong Bakal, itong si Senador Marcoleta, ang pagka-ignorante nito tungkol sa issue ng West Philippine Sea, parang willful Parang sinasadya. Willful ignorance, sabi niya, ang termino niyang ginamit. Kasi nga, napaka-basic naman ng mga bagay tungkol sa West Philippine Sea, yung mga prinsipyo sa international law, yung tungkol sa UNCLOS. Bakit parang si Marcoleta hindi alam ang mga prinsipyo na ito? O baka sinasadya niyang magpaka-ignorante dahil pinuprotektahan niya ang China? Kaya sabi ni Professor J. Batong Bakal, wala pa bang nagpaiisip mag-file ng petition o ethics complaint sa Senado para ma-expel ang isang miyembro nito na walang silbi, walang saysay? Alam naman natin ang pinapatungkulan dito ni Professor J. Batong Bakal, itong si Marcoleta. Actually, marami na rin ang nagtatanong yan Hindi ba pwedeng matanggal na yan sa Senado? Kasi imagine niyo yung pinaka-huling statement niya. Bakit daw hindi na lang i-give up yung Kalayaan Island Group? Imagine niyo yan. Senador ka ng Pilipinas, dapat pinagtatanggol mo ang ating national territory. Dapat na pinaglalaban mo na hindi mabawasan ang teritoryo ng Pilipinas, intact, buo ang Republic of the Philippines. Pero ito pang senador na ito ang nagpo-promote ng ganong kaisipan. Na i-give up na lang daw ang Kalayaan Island Group. At sinabi niya pa yan sa harap ng mga officials ng PNP na ini-interview ng Commission on Appointments. Member kasi siya ng CA. Tinatanong niya yung isang official na nag-a-apply na ma-confirm ang nominations sa Commission on Appointments. Ang sabi niya, bakit kasi tayo nakikipagpatayan para dito sa mga teritoryong ito, nalabas naman na ng ating exclusive economic zone. Ang tinutukoy niya yung Kalayaan Island Group. Bakit hindi na lang natin i-give up yung mga yan? Yung mga teritoryo na yan, Kalayaan Island Group,
mag-concentrate na tayo sa West Philippines, itong sa exclusive economic zone natin. Eh, sabi ni Professor J. Batong Bakal, kahibangan yung ideya na yan. Kahibangan yan. Ah, sa galing pa naman sa isang senador, tapos kahibangan ang mga naiisip. Totoo naman. Eh, itong si Marcoleta, pagdating sa issue ng China, West Philippine Sea, parang nga talagang kahibangan. Hindi parang, kahibangan nga talaga. Imagine niyo, hinahanap niya yung coordinates ng West Philippine Sea. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, bakit? Yung China ba? Yung kanilang 9 dash lines, ngayon 10 dash lines na. Mayroon ba yung coordinates? Sige nga, tanong din kung mayroon din ba yung coordinates. Ang 9 dash line or 10 dash line na claim ng China, walang legal basis sa international law. Sa UNCLOS, wala. Talagang sarili lang nilang inimbento. Sarili lang nilang inimbento. Tapos itong si Marcoleta, ang sinasabi niya, tayo daw ang nag-imbento ng West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay tawag natin doon sa doon sa ating exclusive economic zone. Yung bahagi ng dagat na sakop ng ating 200 nautical miles mula sa ating shore, mula sa ating baybayin, ay ating baseline. Yung ating shore o baybay dagat, 200 nautical miles na bahagi ng dagat, yan ang ating exclusive economic zone. Yan ang West Philippine Sea. Saan natin binase yung 200 nautical miles? Sa UNCLOS yan. Kaya anong sinasabi ni Marcoleta na walang basis o imbento lang natin ang West Philippine Sea? Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, medyo may punto itong si Professor J. Batong Bakal. Wala pa bang mag-i-initiate ng complaint o petition para matanggal na yan sa Senado? Kasi seryoso namang mga, yan seryosong bagay yan na ganun ang gawin mo, ganun ang mga sinasabi mo. Senador ka pa naman ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot talaga. At hindi lang yan isang beses, napakaraming beses. Ulit-ulit sa ganyan, itong si Rodante Marcoleta. Dati, nga lang siya niyan mayabang pa na kasi walang kumukontra sa kanya, walang nag-ano sa kanya, pupushback. Ay ngayon, lahat halos legal experts, maritime experts, defense analysts, nagano talaga. At ang mga senador, sila Senador Kiko Pangilinan, Senadora Risa, si Senador Erwin Tulfo, si Senador Ping Lacson, talagang nagkakaisa ngayon na i-counter yung mga pinagsasabi nitong si Rodante Marcoleta. Kasi ang dati, ang akala mo, ang yabang-yabang, akala mo, expert siya sa mga bagay na yan. Hindi naman eh. Hindi lang sana kasi siya dati pinapatulan, pinapalampas lang. Pero ngayon hindi na eh. Hindi na. Kaya tama itong sinasabi ni Professor J. Batong Bakal. Maganda mayroon nang mag-initiate ng ganyan, petition or complaint sa Ethics Committee para mapag-usapan. Dapat nga ba talagang sibakin itong si Marcoleta dahil sa kanyang mga pinaggagawa? Na sa halip na ipaglaban mo ang ating soberanya, ikaw pa ang nagpapahina. Pag pwede ngang pag-isipan yang post na yan ni Professor J. Batong Bakal. Okay, magandang araw sa inyong lahat.